Today is Saturday. Ito yung una namin first long ride this year 2025. So bali ngayon bibiyahe kami ng ng Kabayunan and Bitbit Loop. So yung mga galing sa amin more than 100 kilometers. Kasi nung nakaraang Sabado bumiyahe kami sa sa Mount Oro. So wala pang 100 kilometro yun. Kasama ko naman doon si Boss Tante saka si Boss Marco. Ngayon dalawa lang kami ni Boss Tante kasi merong emergency si Boss Marco. Okay, tara, let's go. Okay, Monumento, time check. (4:25 AM) Monumento. Ito na yung dulo na EDSA. Monumento yung casino dito. Ayan. Ano pala ngayon? January 18, 2025. Wala pa si boss natin, inaantay ko pa. So, kita na kami ni boss natin, larga na kami. Time check, 4:35 AM. So, dito pala kami sa Monumento. Dito kami nagbe-breakfast pag pupunta kami ng Kabayunan. Bago makarating sa Matiktik Bridge, madadaanan muna itong St. Andrew the Apostle Parish. So dumaan muna kami ni boss natin para makapagpa-picture dito. Ito, nagsisimula na yung mga panghimagas na ahon dito. Gradual pa ang mga ahon dito. Yakan-yaka pa namin ni Boss Nante.
Ito na yung mahabang lusong papunta doon sa Barangay Bangkal. And also madadaanan natin doon yung Helix Mining at makikita natin yung conveyor nila. Ayan, makikita niyo sa taas yung conveyor ng Helix Mining. Ayan, nakakross sa daan. Ito na yung welcome art ng Barangay Bangkal. Pagtawid natin dyan sa tulay, Barangay Bangkal na yan. Dito madadaanan din yung Bangkal Barangay Hall. Ayan o, yung kulay dilaw na sa kanan. Ito rin yung 100 na matarik bago makarating doon sa housing. Dito na yung housing, yung padiretsong daan. Then itong pakanan na pinuntahan ni boss natin, ito na yung paakyat dun sa Kabayunan. Last year nang dumaan kami dito, rough road. Hanggang ngayon rough road pa rin. Kulang-kulang mga 500 meters niya ng rough road na ito.
Dito simentado na hanggang doon sa may Kabayunan. Pero last year yung rough road dito hanggang doon sa may boundary ng Kabayunan. Oh, di ba? Dire-diretso na to. Wala nang tukuran to. Sementado na, mukhang walang tukuran to. Ha? Tarik dito. Ito na yung unang sikong matarik dito sa Kabayunan. Maganda ngayon ang klima dito, makulimlim and also malamig din, kaya hindi namin problema ang klima dito. Problema na lang yung ahon.
tarik ko. So inaantay ko na si boss natin. Tarik niya masado oh. Ayan, pero hindi na kami dadaan dyan. Kasi magano kami. Magkabayunan bit loop. Hindi na kami aakit sa view deck. Hindi na kami aakit sa view deck. Dadaanan lang namin. Yan. Nandiyan na yung mga matitinding ahon. Sa parte na yan. Makikita nyo naman yung tarik niya oh. Wala pa si boss nante. Wala pa. Okay. Ayun yung motor ayun oh. Umakit sa taas. Ito na yung malulupit na ahon dito. Bali 5 ahon ito hanggang doon sa gate ng Kabayunan View Deck. Ito yung unang matarik na ahon dito. Okay, may konting recovery. Then ayan, susunod na naman yung pangalawang matarik na ahon naman. Oh, meron pa oh. Ewan, kaya ko pa diretso yun. Tarik pa yung susunod oh. Okay, may recovery na naman dito. Then susunod na naman yung matarik na pangatlong ahon na naman. Ayan, napatukod na ako dito. Ito, largabis na ako sa pangatlong matarik na ahon.
mahirap magkuha na dito. Uy. Yan. Oh. Yan. Meron pang kasunod. Dito kasi nilalagay ano eh. Camera kaya nahirap ako tanggalin. Meron pa. Ito may konting bawi na naman. Then next naman dito yung pang-apat na matarik na ahon. Ang tarik. Haba oh. Pero may bawi dyan sa dulo. Sa taas. So dahan-dahanin natin. Dahan-dahan lang. 95%. Kunti na lang yan. Huwag lang may sasakyan sa likod ko. Angat yung manibela. Dito tayo dito. Pahinto yata ako. Hindi, kaya. Ayun, bakit na ako? Kunti na lang. Bawi na yan. Kunti na lang. Ito na ako. Ayun na, ano, beauty kayo sa taas oh. Taas pa. Ayun. Ayun pa. Ayun, ano, salubong. Ayun, salubong. Pabo. Mukhang ready to fight ah. Ah, hindi. Poporma siya dun sa babaeng pabo. Poporma siya oh. Nanliligaw oh. Kaso nangahabol yan eh. Baka habulin ako dito. Yun, nakalusot din. Gusto kong kumasta. Ah. Sabog-baga. Sabog-baga tayo dito. Malapit na yata doon sa entrance. Naku, meron na naman. Ay, wag. Wala na tayong lakas pang remate. Hindi ko na may cambio. Malayo pa. Nandiyan yung isang magandang overlooking. Sabog-baga. Dito na yung parte talagang sobrang tarik. Yung malapit na sa view deck. Kaya kitang-kita kasi mataas siya. Tapos maiksi na yung daan. So ibig sabihin, kitang-kita siya na mataas. Tapos maiksi na lang. So ibig sabihin talagang ano na yan. Biglang taas na kagad yung daanan. Ayun yung motorayat kita dito. Ayun sa kabila. Grabe oh. Ito ahon pa. Ayun yung magandang overlooking dito. Ayan oh. Sabog-baga. Ayan, pagkalagpas yan, malapit na ta. Kunti-kunti na lang to. Kasi nandito yung ano eh. Nandiyan yung view deck. Grabe. Ayun, ahon pa nga oh. Ayan. Wala si boss nante. Ayan. Excessive heat warning. Okay. Picture muna ako dito. Isang ahon na lang ito. So dito nag-decide na ako, antayin ko na si boss nante.
Dito pagdating ni Boss Nante, mga ilang minuto lumarga na rin ako kasi sumasakit na yung mga tuhod ko habang nagpapahinga ako kaya nauna na ako sa kanya. Ito na yung panlimang ahon o yung last na ahon papunta sa view deck ng Kabayunan. So ito makikita niya matarik pa rin ito. Itong dalawang magkaangkas sa motor ay naabutan namin sila doon sa malalim at matalim na siko pababa dito sa Bitbit. Bali yung motor nila nawala ng preno kaya nadisgrasya sila. Buti na lang gasgas lang ang inabot nila. Dahil parehas naman sila nakatayo. Is bike. Maganda na ngayon ang gate dito kasi last year hindi pa ganito ang gate dito, parang ano lang, kahoy lang yata noon. Doon kasi maglulup kami diretso yan dito papuntang Bitbit. Okay, dumiretso na kami at hindi na kami makita ang beauty saka nakasara yung gate mura na yung entrance boss, 10 piso na lang. Yung motorcycle diba na kayo 10 piso ito yung motorcycle na diba 10 piso na lang. Ayun ang daan oh. Wow. Ito Lusongda na to. Oo nga oh. Ayan, yun yung kalye na yan oh. Tingnan nyo naman Sierra Madre Mountain Range na napakaganda oh. Sus, ang ganda. Dito tayo boss. Para mas ba? Oo, maganda. Walang kasing ganda.
First time namin dadaan dito, kaya nag-video muna kami. Napakaganda talaga ng view dito sa may Kabayunan. Bali ito, mahabang lusong na ito hanggang doon sa may barangay hall ng Kabayunan. Puro lusong na, oh. Patay ang preno ko dito kasi yung preno ko sa likod, pinalitan ko ng mechanical dahil nag mount oro kami, nasira. Ayan, oh, mechanical yun nasa likod. Ayan, oh, mechanical. Pero nasa harap, hydraulic pa rin yan, oh. So medyo kumpiyansa pa rin ako sa preno ko. Ayan. Ganda ng lugar, oh. Ayan, nauna na si Boss Nante. Nakapahinga na siguro. Ayun, may ahon pang konti. Pero after nya, nandyan na yung mahabang lusong at madadaanan na yung malalim at matalim na siko dito. Ito na yung mahabang lusong dito. Ito yung mahirap pagkapabalik. Kung sakali hindi kami padaanin doon sa Angat Dam, sigurado babalikan namin itong mga daan na ito. Meron pang dalawang siko dyan sa baba na napaka-tarik talaga, sobrang tarik. Maya maya madadaanan namin iyon. Ito, huminto dito si Boss Nante, chinek niya yung preno niya kasi malalim talaga itong daan na ito. Mahaba at matarik yung lusong na ito. Napakadelikado lumusong dito kung mahina ang preno. At sigurado mahirap talaga bumalik dito. Ito may napansin akong kulay puti. Ayan, concrete mixer pala yan na nadisgrasya dito. Malapit na dito yung siko. At yun nasa kabila, nandun yung body niya, yung katawan, yung pinaka-truck. Ayan, oh. Ito, nag-minor na ako dito dahil napakalalim ng siko na ito. Ito yung mga nakikita ko sa vlog. Bali, dalawang siko ito magkasunod. Andyan na yung magkaangkas, so hindi ko pa napansin na nadisgrasya pala. Boss, atarek! Pinaka-truck niya. Dito akala ko nakahintulan sila. Nung bumaba na ako, napansin ko yung lalaki, ang dami sugat sa braso. Nadisgrasya pala. Makikita nyo dito yung motor, merong kulay puti. Styro yan. Ayan yung dalawang magkaangkas, oh. Ayan, naglalakad yung lalaki. Maraming sugat yan sa braso. Saka yung babae may sugat sa paa. Ayan, oh, iika-ika yung babae, oh. So nung lumapit ako, narinig ko nga hinahanap ng babae yung tsinelas niya.
Nakita yung tsinelas niya doon sa may bangin. Mabuti nakuha kagad nung isang tumulong dito. Ito may dumating. Mga tumulong sila dito. Bali pala yung babae, nagtitinda pala sa barangay hall ng Kabayunan. Then yung styro, dala pala niya yon. Ang laman ng puro paninda. Yung lalaki naman, angkas rider yon. Hindi pala talaga sila magkakilala. Then may dumating din rider na bakla. Yun na yung sumundo sa babae. Kasi nakita namin yun sila doon. Pagdaan namin doon sa barangay, nandun sila. Nakita ko yung babae, nag-aayos na ng mga paninda niya doon sa barangay hall. So ito, naglakad uli kami dahil continuous pa rin pala ang lusong dito. Napakahaba pala ng lusong talaga dito. Ito na yung pangalawang siko, ang tarik pa rin oh. Ayun, makakit yung sidecar oh. Kaya na, wala sa kayo. Bakit yan ako matusok? Mabigat kasi yung sakit yung mga. Mahirapan ako yan. Ito na yung barangay hall ng Kabayunan. Bali may event pala ngayon dito. Kaya yung babae, nakita ko nga dyan na nag-aayos ng mga paninda niya. Ayun, meron pa rin lusong dito. Talagang mahirap dito pag bumalik. Huminto si boss natin dito kasi nakita niya yung dinaanan namin barangay hall ng Kabayunan sa taas. Kaya tinuturo niya. Ang taas pala ng pinanggalingan namin. Pati sa pag-iisip, naliligaw na ako. Ha? Naliligaw na sa pag-iisip ko.
Kasi ngayon ako ayun na, may mga posted na sa taas. Doon kami galing sa taas. Ano? Mahirap talaga pabalik. Matibay ang makakabalik dito. So, ito tuloy-tuloy pa rin yung lusong namin dito. Ayun, may trail din pala dito. Okay, another lusong uli. And another trail na naman. Ginagawa yung tulay dito, pero passable naman. Ayun, meron din pala river crossing dito. So ito, ahon na naman.
ahon pa rin pala dito papuntang Angat Dam. Grabe, matatarik pa rin ang mga ahon dito papuntang Angat Dam. Gusto ko na mangayaw sa kaahon. Kaya lang wala akong magagawa. Hindi ako makakauwi pag hindi ako umahon dito. Ayan, nagtanggal na ako ng helmet. Umiinit ang ulo ko dito kakaahon. Ayan, si boss natin nanawa na ng kapapadyak. Nag-alay lakad na lang. Okay, trail na naman. Ayun, makakalabas na rin kami ng Kabayunan. Ito yung boundary niya. Oh. Balik na naman kami ng Norsagaray. Bali ito, malapit na sa Angat Dam ito.
So mahaba pa rin nilusong namin ngayon dito. So nag-iaya muna ako kay boss natin na kumain muna kami kasi palusong na sunod nito, bali 6 kilometers na lusong. Eh naalala ko baka mamaya walang kainan doon sa Bitbit, aahon kami ng doon sa Bitbit na walang kain, kaya sabi ko kumain na muna tayo dito bago lumusong. Buti naman kumain kami dito dahil sinabihan kami ng mga tao dito na bawal na daw magpapasok dito kasi may nag-vlog nga, may nagpalipad ng drone. Kaya pinagbawal, kaya naitago na namin yung camera namin. Nilecture muna kami ng gwardiya bago kami makalabas. Yan, ito pababa na kami ng Bitbit Bridge. So, tagal, na-hold kami ng mga kulang-kulang isang oras. Nilecture kami ng gwardiya. Bawal daw talaga dumaan dito.
So akala namin pwede na dahil marami nagpa-vlog dito. Pero palagi ko din ako uulit dito. Akala ko gusto nga kami pabalikin eh. Sabi ko hindi ko nakakayanan bumalik doon. Buti na mabait yung mabait din naman yung gwardiya. Kaya ni-lecture kami mga almost more than 30 minutes kami hinold doon eh. 6 minutes pala itong palusong na ito hanggang Bitbit Bridge. 6 kilometers, 6 minutes tuloy. Mahaba pa. 6 kilometers to, ganda ng view. 6 kilometers kasi ito, napakahaba pa nito. Pero nakakit na rin ako dito sa Angat Dam nung naka-BMX pa ako. Hindi pa bawal noon and may bayad na 20 pesos ang entrance. Laya na! 30, more than 30 minutes kami na hold dun sa taas. Akala ko babalik na naman ka. Yung matinding parusa. Kung nagkataon, yari kami. So ngayon, nakandito na kami sa Bitbit after ng mahabang diplomatic na discussion dun sa taas. Ayan. So yan, nakakit kami dyan. Yan. So tsaga-tsaga lang. Ako nang kumausap, baka si Kuya Pet may masabing kakaiba eh. Buti umubra dahil government employee to si Boss Nante. Ako wala akong masasabi, hindi ako empleyado. Alam mo boss, iniisip ko tanong yung trabaho ko. Sabihin technician ka, mukhang siyempre yan eh, pagdating sa, di ba? Baka muna, kaya sasabihin ko wala ka trabaho. Iniisip ko kanina eh. Baka may mapasama pa. Ito na po, larga vista na kami. Paahonda na kami dito sa Bitbit Bridge. Wala pong bawi itong ahon dito na almost 2 kilometers. Dahil sa tuwa ako, nakalusot kami dun sa gate sa taas. Then habang bumababa kami, nakaset na yung gearing ko sa big ring. Then pagdating na dito sa Bitbit Bridge, nakalimutan kong iset siya sa small ring. Kaya nagulat ako bakit parang hirap na hirap ako umahon ngayon dito. Kaya nagulat ako dito, parang nanibago dahil parang nahirapan ako umahon ngayon dito. Ito, nung kakambyo na uli ako.
kaso ayaw na kasi mabigat na siya, forsado na yung kadena. So balak ko sana uminto kaso maiiwanan na ako ni Boss Dante. Ayan, nakakalayo na nga siya oh. So dito buti gumana yung FD ko kaya nag-shift na siya sa small ring. Kaya lang naiwanan na ako dito ni Boss Nante. Ayan, malayo na si Boss Nante. Dito hindi ako nakagamit ng technique kasi mayroon pa sa lubong na sasakyan. Ito, hindi na naman ako nakapag-apply ng technique kasi meron kasalubong ng motor. Ayan oh, kaya malabo na akong makahabol kay Boss Nante nito. Ayan, meron na naman kasalubong oh. Kaya hindi ko may apply yung technique dito na pakaliwa. Ayan, dami oh.
Dito narinig ko meron na naman parating kaya hindi ko may apply ang technique ko dito. Malamang di na ako makakagamit ng technique dito kasi malapit na ito sa taas. Ito meron na namang paliko pa kaliwa, so mag-a-apply ako ng technique dito. Kaso may nanig na naman akong parating kaya yan, umiiwas na naman ako. Ayan o. So sa lahat ng ahong ko dito sa bitbit, ngayon lang ako hindi nakagamit ng technique dito. Ayan, nakikita ko clear na yung daan. Nandyan yung view deck ng Bitbit Bridge. Bali, ang palikunan na yan ng pakanan. So talagang di na ako makakapag-apply ng technique dito. Ito, matarekto pakanan. Pero hindi na ako tumayo dito kasi nanlambot na ako. Hindi ko na talaga nakita si boss natin. Nakalayo na siya ng gusto. Ayun, natanong ko na si boss natin dito. Kaya mukhang maabutan ko pa siya dito.
Luzon nga, papunta na kami ng view deck ng Ipo Dam. Doon na rin kami nag-lunch. Time check, Ipo Dam. Okay, pababa na kami. Diretso na pa uwi ito. So dito na kami sa Quirino dumaan pa uwi. Ito yung isa sa mahirap na daan dito pabalik.